ang dapat pag-usapan natin. Malaking bagay po 'to, ha. Naku, kailan lang nung Sabado, na-interview namin sa SMNI 'to si Libiste. Eto na naman, meron naman bagong pasabog at, ikukuwento ko sa inyo, oh, yung mga off the records na usapan namin. Abangan niyo, basta panoorin muna natin 'to, okey? Ayos. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit 1.5 buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Eto po, natanong ko 'to kay, Kong Lebiste 'no. Sabi ko, alam niyo, dapat tapos na 'yan. Actually, hindi na dapat pinag-uusapan kung aalisin ang VAT o hindi. Nung pumutok pa lang ang giyera, dapat inalis na agad yung VAT. Pero nag-antay pa ng emergency powers si Bongbong Marcos, 'di ba? Tapos nung nag-grant yung emergency powers, wala ding nangyari. Hindi rin inalis yung VAT. Kaya ang usapin dito, bakit ano pa bang gusto nyo? Kailangan pa ba may batas para tanggalin yung emergency powers? Kalukuhan yun, 'di ba? Sino ba talaga yan lintik na congressman na yan or kung sino man ang humaharang nitong VAT? Alam mo sagot niya. Pagtatanungin mo naman ng mga congressman, lahat sila pabor tanggalin ang VAT. Pero hindi umuusad. Nagets nyo? Ito yung mga ipokrito. Kunwari, ayaw ng maleta, pero nakakatanggap ng maleta. Nagigets nyo? Kunwari, hindi kurap, pero kurap. Kunwari, magsisilbi sa taong bayan, pero ang pinagsisilbihan, yung bulsa nila. Lahat sila, almost, gusto tanggalin ng VAT. Pero sinasabi niya, pagbotohan natin ngayon. Pero pagdating sa botohan, ayaw nila ng botohan. Bakit? Mae-expose sila. Kasi pag nagbotohan, o sige, tanggalin na yung VAT. Ayaw talaga nila. Bakit? Mababawasan yung maleta. Tanggalin mo VAT. Mababawasan ang korupsyon. Kulang ang pera. Pag kulang ang pera, konti ang pera, hindi sila makakakurap. So gusto lang nilang palabasin sa taong bayan, hindi, gusto naming matanggal yung VAT. Pero pag totohanan na, hindi. Nagigets nyo? Ganyan tayo pinagluloko, mga kamag-anak to ni Bongbong Marcos. Mga budol. Kaya bilib ako dito kay Libiste. Atapang talaga. Sa katunayan, hindi niya na kailangan gawin sa yaman niyang yan. Oh. Pero, nagsisilbi sa Pilipino. Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. Nakita mo? Siya rin gusto niya. Pero pag-uusapan, ba't di na kayo magbotohan? Paikot-ikot eh. Di ba? Gusto naming tumulong. Pero, pag-usapan natin. Alam mo yung parang yung sinasabi nila yung may bibilin, inquire ng inquire sa presyo. O pagdating dun sa presyo, pagdating sa dulo, tatanungin muna yung asawa. Parang ganun, paikot-ikot. Di ba? Ayaw nila ng botohan. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos Dahil as soon as that sinabi. is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako.
Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Oh, ni isang kongresista, walang tutol sa pagbaba ng VAT. Pero walang gusto ng botohan. Ang gagago, di ba? Tinanong ko si Manong Rufus, in favor. Si Congressman Yap, in favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Totoo naman, marami mapagkunwari dyan. Hindi yung pasikreto. Tama. Yun yung sinabi niya sa amin eh. Dapat magkaalaman. Malaman ng taong bayan sino ang ayaw tanggalin ng VAT. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, Matanong ko kayo, naniniwala kayo na mga congressman, di ba? Ayaw gustong pababain ng VAT? Si Libiste, sigurado ako. Pero yung iba dyan, mapagkunwari yan. napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? Bawal, hindi niyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Si Batman. Si Batman Recto. Pambihira to si Recto. Palibhasa, mayaman na. Alam mo yung VAT na yan, automatic yan. Dapat tinatanggal agad-agad yan pag ganitong krisis. Bakit gusto nyo ang taong bayan ng mag-suffer? Hindi yung maleta nyo. Alam mo, natanong ko yan kay Kong. At ang sinabi niya, ang gusto kasi, no, ito hawak ng oligarch, hawak ng mga mayayamang negosyante, ang maraming politiko. So, hindi nila po pwedeng mataksan ng malaki ang mga oligarch. Yung mga negosyo nila, protected sa tax. Kaya nga, di ba may dinisiplina pa nga si PRRD na nawalang ng prangkisa dahil hindi nagbabayad ng tax. Napakalaking kumpanya, napakalaking tao, hindi nagbabayad ng tax. Tapos, yung VAT, automatic yun idinadagdag sa atin. Sino ang natataksan? Middleman. Nagigets nyo na? So, para yung mga mayayaman hindi mataksan dahil hawak ang mga politiko, saan kukuha ng pera? Di sa VAT. Sino ang tinatamaan ng VAT? Yung mga middleman. Tapos yung makukuha ang pera sa middleman, yung iba, kunwari, paayuda sa mga mahihirap naman. Nagigets po natin. Ganyan po ang sistema. Pero meron ding natataksan na mahihirap. Dahil, syempre nga, pag binatan mo ang langis, sapul lahat dyan. Even mahihirap.
Pero ang talagang tatamaan niyan, yung middle class. And mahihirap na rin. Pero ligtas yung mga mayayaman. Bakit? Dahil sa mga lintik na mga politiko. Nag-focus sila sa VAT. Tayo, Pilipinas, ang isa sa pinakamalaking VAT sa buong mundo. Isa sa pinakamalaki. Ayun, dapat tinataksan niya mga malalaking negosyante. Nakikita niyo na kung paano tayo ginagago ng mga politiko. Kaya nga nung sinabi niya, nakikita ko na kung bakit galit na galit si PRRD sa mga oligarch. Ang nagpapatakbo, di umano ng Pilipinas, hindi lang mga politiko, mga oligarch. Ang galing talaga ni PRRD. At yung nangyayari ngayon, this is just an example. Matibay na katibayan na untouchable siyang mga mayayaman. Kaya hindi nila matanggal ang VAT. Nagigets nyo na? Kaya hirap na hirap silang tanggalin yung VAT. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, No, but- Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Yun. Ang galing mo talaga. Separate branch sila. Legislative sila. Pwede namang automatic patanggal na yung VAT na yan. Bakit hawak sila sa leeg ng executive? Kaya sabi ko sa inyo, salot yan si Recto. Claire, yan ang salot, hindi kami. Hindi yung nagbabalita. Ang salot, yung nagpapahirap sa taong bayan, yung VAT. Pero, huwag kayong makakalimot ha. Hindi lang po si Recto. Tandaan po ninyo, pati si Bongbong Marcos, hawak niya yan eh. Sekretary niya yan. Siya naglagay dyan. Diba? Kung ayaw ni Recto, di ibig sabihin ayaw nung boss. Sino ba namang sabihin nung boss? Lintik ka, tanggalin kita dyan, animal ka. Pag sinabing tanggalin yan. Sino ka ba? Di palitan mo kung ayaw sumunod, sekretary mo eh. Kaya wag nyo kaming paikot-ikutin, Bongbong Marcos. Budol talaga kayo. Ayaw nyo tanggalin yung VAT. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tapos, kinokontrol nyo yung legislative. Kaya hindi ako naniniwala na kaya nagnanakaw si Romualdez ay walang kinalaman. Si Bongbong nakukontrol mo nga ngayon eh. Ang Congress eh. Hindi pagbuto-butuhan niyang bat na yan. Yung pagnanakaw pa ng pinsan mo, wala kang influence, tigil-tigilan nyo kami. Ito pa lang oh, kitang-kita. Hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Hindi man lahat. Kasi kung ang masusunod si Libiste, may botohan na yan. Ba't wala? Hawak kayo ng executive. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT.
Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero ang epekto. sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT. Oh. So, yung kokontra sa botohan, Batman din. Ganun kasimple. Di ba? Ba't ayaw mo ng botohan? Oh. Pero sasabihin mo, gusto mo maalis ang VAT, gusto mo mababaan ng VAT, pero ayaw mo magbotohan? Ano yun? You are contradicting yourself. Di ipokrito ka. Kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Lean. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but Nagmamadali pa thank you, ako, Mr. Chair, Lean. kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayan. Alam mo, maraming sinabi sa amin ito si Kong Lebiste, no? Sa katunayan, yung iba nga na-record ko. Joke lang, no? Pero, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya. Okay? Pero, alam mo, kayo dyan sa Congress, identified namin kung sino magnanakaw dyan. Kaya yung mga pa-effect nyo, yung panggigipit nyo kay Sarah, tapos kunwari ang lilinis nyo. Napa-plastikan kami sa inyo na tumatanggap din kayo ng maleta. Naku, marami dyan sa inyo. Diba? Anong tinanong ko nga eh. More or less lang. Bakit ba hindi umuusad yung investigasyon sa ghost projects? Kalahati ba? 50%? Ilang porsyento ba ng mga congressman ang nakatanggap? Nasa kalahati ba? Alam mo, sagot, lagpas kalahati. Yan yung sinasabi ko, ang dami nilang pera para tahimik. Tapos na dapat to eh. Matagal nang tapos dapat. Hanggang ngayon walang nakukulong. Oh. Bakit? Nabusalan ang mga bibig ng ibang kongresista. Maraming kongresista. Ganyan din po sa vlogger. Ang dami naming kalaban ngayon. Bakit? Ang dami kasing pera sa kabila. Mag-iingat po tayo. Hindi lang po sa kabila. Pinapapasok pa. Kunwari DDS. Ingat lang po tayo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.